Narinig ni Sohan ang isang bantay na nagsabi ng walang galang, "Bumalik ka, hindi tumatanggap ang angka ng bakili ng mga alagad ngayon dahil may negosyo." Tumingin si Sohan sa kanila at nagtanong, "Negosyo?" Sumagot ang bantay, "Oo, kailangan naming pabagsakin ang tiyong ng hindi ortodoksong pangkat na Blade Demon." Nagulat si Sohan at muling nagtanong, "Blade Demon?" Itinaas ng bantay ang kanyang kamay at rudely sumagot, "Oo, kaya tumigil ka na sa pang-iistorbo at umalis." Malungkot na sinabi ni Sohan, "Blade Demon?" Napansin ng bantay ang dalawang espada sa likod ni Sohan at namangha, "Sandali, ikaw." Bamuka ang mga mata ng bantay sa gulat at sinabing, "Hintay." Ngunit hindi na pinakinggan ni Sohan ang mga salita ng bantay. Tumakbo siya at pinatay ang mga ito, sinira ang pinto at hinagis sila papasok sa angka ng bakili. Si M, na nasa loob, ay nagulat at sumigaw ang isang lalaki, "Anong nangyayari?" Si Sohan ay nakatayo sa pintuan, naglalakad papasok. Sumigaw ang isa pang lalaki, "Sino ito?" Sinabi ng iba, "Dalawang espada." Lumabas si Sohan mula sa usok. Nang makita siya, nagulat ang mga tao at sumigaw, "Hintay, si Jin Sohan." Hinugot ni Sohan ang kanyang mga espada mula sa kalasag at pinalagpak ang mga ito sa lupa. Sumigaw ang mga miyembro ng angka ng bakili, "Blade Chi." Harangin ito. Dalawang alon ng espada ang damaloy at maraming miyembro ng angka ng bakili ang napatay. Naputol ang ilang mga binti, kamay, at ang iba pa'y nahati sa gitna ng katawan. Ang lupa ay napuno ng dugo at mga katawan. Ang mga nakaligtas ay tinitingnan ng eksena ng may pagkagulat. Tumunog ang isang kampana at sumigaw ng malakas ang isang lalaki, "Ito'y isang pagsalakay." Tiningnan siya ni Sohan at naisip, nangyari rin ito sa Jol clan, pero itong mga ortodoksong bastos ay sobrang yaman. Maraming mga kalalakihan ang nagsimulang lumabas mula sa isang pintuan at tumakbo patungo kay Sohan. Hinawakan ni Sohan ng mahigpit ang kanyang mga espada at tumakbo patungo sa kanila, mabilis na pinapatay ang mga ito. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa kabaligtarang direksyon dala ng pagkagulat. Pinalibutan nila si Sohan at sumigaw ang isang lalaki, "Patayin siya." Hinigpitan ni Sohan ang kanyang hawak sa mga espada at sa loob ng ilang segundo, napatay niya ang mga ito. Ang mga katawan ay nagkalat sa lupa, basang-basa ng dugo, habang si Jin Sohan ay nakatayo sa gitna nila. Ang natitirang mga lalaki ay tumitig kay Sohan na may takot. Ibinagsak ni Sohan ang dugo mula sa kanyang espada sa lupa at sinabing, "Sabihin niyo sa inyong patriarch na si Jin Sohan ng Shangan ay narito para sa paghihiganti." Ang kanyang boses ay umalingaw sa bulwagan, na nagdulot ng mga mapanuring tingin mula sa mga tauhan ng Bali. Napuno ng dugo ang arena, at lahat ng mga tauhan ay nakapalibot kay Jin Sohan. Isang figure ang lumitaw sa itaas ng hagdan, sumisikat ng matinding enerhiya. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaw, si Jin Sohan. Isang higanteng figure na may napakalaking katawan, puting buhok, at presensyang parang oso ang lumitaw. Ito ang Fist King, may isang pasa sa mata, nakatayo ng mataas. Tinitingnan siya ni Jin Sohan at inisip, "Fist King, sa wakas lumitaw ka na." Inikat ng Fist King ang kanyang mga mata sa paligid ng arena, tinitingnan ang mga patay na katawan ng kanyang mga tauhan, na may ngiti sa kanyang mga labi. Sinabi niya, "Pumunta ka sa angka ng bakili mag-isa at nagdulot ng ganitong kaguluhan. Totoo nga siguro na baliw ka." Hindi nagsalita si Jin Sohan. Hinugot niya ang kanyang dalawang espada at yumuko, "Ako, si Jin Sohan, ay bumabati sa Fist King." Nagpalitan ng mga naguguluhang tingin ang mga natitirang tauhan, iniisip, ano pa ang silbi ng pagiging magalang ngayon? Tumugon ang Fist King na nakatayo sa hagdan, "Sige." Sabi ng Fist King, "Medyo may tiwala ka sa sarili para sa isang taong dumating dito para hukayin ang sarili niyang libingan. Dinala mo ba ang mga masters mo?" Tumugon si Jin Sohan na may pagmamataas, "Ang mga masters ko. Bakit ko sila iistorbohin kung ang ginagawa ko lang ay labanan ng mga walang kwentang orthodox na tulad niyo? Narito ako para ipaghiganti ang mga tauhan ko. Kung ikaw ay tunay na lalaki, sabihin mo sa lahat ng mga tauhan mo na umalis. Maglaban tayo ng isa-isa." Tumawa ang Fist King, "Hanggal. Akala mo ba ang isang insulto tulad niyan ay magagalit ako?" Sa isang mabilis na galaw, itinulak ng Fist King ang kanyang kamao pasulong, nagpapadala ng malakas na enerhiya papunta kay Jin Sohan, na nakatayo ng matatag, handang harapin ang paparating na atake. Umiikot si Jin Sohan sa 360 degrees na galaw, maagap na iniiwasan ang atake at umatras.
Habang umikot siya, hinugot niya ang kanyang espada at pinutol ang mga tauhan ng Fist King, isa-isa, habang nakikipagtitigan sa Fist King, tila ipinapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa determinasyon, itinuloy ni Jin Sohan ang kanyang pag-atake, pinapalakas ang kanyang enerhiya para sa susunod na hampas. Sumugod siya kay Fist King, ngunit ang Fist King, na naglalabas ng malakas na kapangyarihan, ay walang kahirap-hirap na iniwasan ng atake, na sa halip ay tumama sa isang malayong target. Habang tinitingnan ng Fist King ang paligid ng arena para hanapin si Jin Sohan, tiningala niya ito at nakita si Jin Sohan na tumatalon sa kalangitan. Nakatayo ng matangkad, inutusan ng Fist King, ano ang ginagawa niyo? Habulin niyo siya. Sumagot ang isang tauhan, opo, ginoo, at nagmadali silang tumakbo para habulin si Jin Sohan. Muling tumawa ang Fist King, Jin Sohan, napaka-interesante mo. Papatayin kita sa pinakamasakit na paraan. Tumakbo rin si Fist King upang habulin si Jin Sohan palabas. Habang papalabas si Fist King, napansin ng mga tauhan ng unorthodox faction ni Sherwan ang pag-alis nito. Isa sa kanila ang nagsabi, umalis na si Fist King. Pasok na tayo. Pumasok sila, may daladalang mga palayok na putik sa kanilang likuran. Isa sa kanila ang nag-isip, iisa lang ang ating layunin, sirain ang angkan ng Bali habang wala si Fist King. Samantala, si Jin Sohan ay tumatalon mula sa bubong patungo sa bubong, habang hinahabol siya ng mga tauhan mula sa masikip na kalye ng palengke. Nang makita siya, sumigaw ang mga ito, "Diyan siya!" Nagdulot ito ng kaguluhan habang nagtakbuhan ng mga tao sa palengke sa iba't ibang direksyon. Itinulak ng mga tauhan ang ilan sa gilid. Pinapanood ang nangyayari, ngumiti si Jin Sohan at bumulong, "Oo, habulin niyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano maghiganti ang unorthodox faction." Nagpatuloy ang kanyang mga lundag hanggang makarating siya sa isang partikular na palengke kung saan naghihintay ang kanyang mga tauhan. Lahat sila ay lumingon upang makita siya. Sa merkado, sina Tan Chinu, T. Samyang, S. Django, at Nam Cho ay naghahanda para sa kanilang misyon. Si Nam Cho ay nakapwesto sa itaas ng isang tindahan, handang may baw at pana. Nang makita niya ang mga tauhang papalapit, nagbigay siya ng senadoryas, at nagsimulang patayin ang mga humahabol isa-isa. Si Jin Sohan ang nagdirekta ng mga kaaway patungo sa kanyang mga kasamahan, na mabilis namang pinatay ang mga ito. May ilang tauhan ang pumasok sa gusali at umakyat ng hagdan, ngunit mabilis silang pinuksa ni Haro. Sa wakas, tumigil si Jin Sohan at sinuri ang labanan mula sa itaas. Kaunti na lang ang natitira, sabi niya, habang napagtanto ng natitirang mga tauhan ang kanilang desperadong sitwasyon. Nang makita na iilan na lamang ang natira sa kanila, nakita ni Jin Sohan ang kanyang mga kasamahan, basang-basa ng dugo ang kanilang mga mukha, at ngumiti siya ng may kasiyahan sa kanilang tagumpay. Ang tirahan ng Fist King ay nalalamon ng apoy, makapal ang usok na lumalabas mula sa gusali habang tumatalon ng Fist King mula sa isang bubong patungo sa iba pa, hinahanap si Jin Sohan. Bigla siyang tumigil sa isang bubungan, mariing itinanim ang kanyang mga paa, at tumingin sa kanyang tirahan na ngayon ay ganap ng nasusunog. Sa isip niya, sumigaw siya habang pinapanood ang usok at apoy na lumalamon sa kanyang tahanan. "Ang tirahan ko!" Nanggigigil siya sa galit, at kinuyam ang kanyang mga kamao, sumisigaw, "Jin Sohan!" Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga kalye. Si Jin Sohan, kalmadong kumakain ng dumpling, ay tumugon ng walang malasakit, "Ano?" Naiinis ang Fist King sa kawalan ng takot ni Jin Sohan. Kalmado pa rin si Jin Sohan at muling nagtanong, "Ha? Ano nga ulit?" Ang pagiging kalmado ni Jin Sohan ay lalong nagpagalit sa Fist King. Tumalon ang Fist King mula sa bubungan upang salakayin si Jin Sohan, ang kanyang kamao ay kumikinang sa matinding liwanag. Walang kahirap-hirap na inihagis ni Jin Sohan ang kanyang plato ng dumpling, at nang isugod ng Fist King ang kanyang kamao na may matinding puwersa, mabilis na hinugot ni Jin Sohan ang kanyang espada, ipinagsama ang kanyang enerhiya, at pinatalsik ang Fist King paatras. Halos natamba ang Fist King, ngunit nagawa niyang maitayo ng matatag ang kanyang mga paa. Tumawa si Jin Sohan at biniro, "May kahangahangang reflexes ka para sa isang matandang maton." "Tumigil ka," sigaw ng Fist King habang nagpakawala ng malakas na atake. Iniwasan ito ni Jin Sohan at muling tumakbo, pinapaikot ang Fist King sa habulan mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Habang sila'y tumatalon mula sa isang gusali patungo sa isa pa, napansin ng Fist King, bakit napakakomplikado ng mga kalye rito.
Matagal ko na sana siyang nahuli kung hindi dahil sa layout ng lugar na ito. Pumasok si Jin Sohan sa isang bahay aliwan, at ang Fist King, na nakatayo sa labas ng Golden Floor Brothel, ay nainis, isang bahay aliwan. Seryoso ka ba? Ako, ang Fist King, kailangan pang pumasok sa isang brothel sa gitna ng araw para lang habulin ang isang parasitong tao. Galit na kinuyam ng Fist King ang kanyang kamao at sinira ang mga pinto ng brothel. Mula sa itaas, nanunukso si Jin Sohan, ang Fist King ng Bali Clan ay narito. Dalhin niyo na ang mga magaganda. Kahit 3 kabalyero ay hindi sapat para sa kanya. Tumawa si Jin Sohan. Anong hinihintay niyo? Dali, paglingkuran niyo ang Fist King. Manahimik ka, Jin Sohan, sigaw ng Fist King, ngunit patuloy sa pang-aasar si Jin Sohan, sabi niya 4 ang kailangan, hindi 3. Ang mga pang-aasar ni Jin Sohan ay lalong nagpabaga sa galit ng Fist King. Nag-ipon siya ng enerhiya at pinakawalan ito kay Jin Sohan, dahilan upang magwasak ang mga kahoy na beam sa paligid nila. Humarap si Jin Sohan sa atake ng Fist King at matagumpay na hinarang ito gamit ang kanyang espada. Patuloy ang Fist King sa pagsugod, gamit ang kanyang mga kamao at sipa, ngunit maagap na iniwasan ni Jin Sohan ang bawat atake. Habang naglalaban, natagpuan nilang magkatapat ang kanilang mga sarili sa gitna ng silid. Nagbiro si Jin Sohan, pwede ka namang pumunta sa ibang lugar kung hindi mo gusto ang mga babae rito. Kailangan mo bang sirain ang brothel na ito? Napakainit ng ulo mo para sa isang matanda? Sumigaw ang Fist King, tumigil ka, Jin Sohan. Maglaban tayo ng patas. Ngunit sa halip, mabilis na tumakbo palabas si Jin Sohan mula sa brothel. Ang manager ng brothel ay nagmamadaling lumabas, nagpoprotesta, patriarka, ano ba itong kaguluhan? Kailangan ko ng kabayaran para rito. Walang awang sinuntok ng Fist King ang manager at sumigaw, tumahimik ka. Habang ang mga tao sa labas ay nagtipon, nakita nila ang usok mula sa tirahan ng Fist King. Isang nagtanong, ano bang nangyayari? Sumama si Jin Sohan sa mga tao at sumagot, yan din ang iniisip ko. Tila inatake ng unorthodox faction. May ginawa bang kasalanan ng Bali Clan sa kanila? Isang tao ang bulong, ang unorthodox faction. Paglabas ng Fist King mula sa brothel, kinilala siya ng mga tao at nagsimulang magbulungan. Isang biglang pagsabog mula sa tirahan ng Fist King ang nagpatakip sa mga mukha ng lahat, at napaluhod sila sa takot. Si Jin Sohan, na nasa gitna ng mga tao, ay nagsalita, naku, pati ang mga Heaven Lightning Explosives ay sumasabog na. Kaya ba ng clan mo ang ganito? Galit na galit ang Fist King. Sinipa niya ang lupa, nagkalat ng mga bitak, at kinulekta ang lahat ng kanyang enerhiya sa kamao bago sumugod kay Jin Sohan. Nagulat at natakot ang mga tao sa paligid, ngunit mabilis na hinarang ni Jin Sohan ang atake gamit ang kanyang magkabilang espada. Sa tindi ng impact, napatalsik si Jin Sohan papunta sa isang karito ng mansanas, na nagkalasog-lasog sa lakas ng pagkakatama. Agad niyang itinanim ang kanyang espada sa lupa upang hindi matamba. Hindi pa natatapos, muling sumugod ang Fist King, ngunit biglang tumigil nang masalag niya ang isang palasong dumating. Lumingon siya at nakita si Namcho na nakatayo sa malayo, naghahanda ng isa pang palaso. Habang iniiwasan ng Fist King ang ikalawang palaso, sinamantala ni Jin Sohan ang pagkakataon. Tinawid niya ang kanyang mga espada at naglunsad ng direktang atake sa dibdib ng Fist King, na tumalsik sa isang karito ng isda na nagkalat sa sahig. Galit na galit, itinatag ng Fist King ang kanyang sarili sa isang kahon at sumigaw, anong kalat na ito? Hindi pa ako nakaranas ng ganito kagulo na laban? Punong-puno ng galit, sumigaw siya, Jin Sohan, ikaw ay isang bastos. At muling nag-ipon ng enerhiya para sa isa pang malakas na atake. Ngunit mabilis na sumulong si Jin Sohan, sinunggaban ng Fist King ng mga espada. Inasinta ni Jin Sohan ang ulo ng Fist King, ngunit mabilis itong naiwasan ng Fist King at hinarang gamit ang kanyang braso. Patuloy na pinipilit ni Jin Sohan ang kanyang kalamangan, mabilis na bomb iron ng mga sunod-sunod na atake, na nagdulot ng disbalance sa Fist King. Ang Fist King, gamit ang huling lakas, ay nagpakawala ng dilaw na enerhiya mula sa kanyang kamao at inihagis ito kay Jin Sohan. Ngunit, tulad ng dati, si Jin Sohan ay mabilis na umiwas, umikot ng 360 degrees at lumundag sa bubungan ng isang kalapit na kubo. Muling nagpakawala ng sunod-sunod na atake ang Fist King, ngunit lahat ng ito ay iniwasan ni Jin Sohan ng walang kahirap-hirap, patuloy na tinutokso ang Fist King gamit ang kanyang liksi. Nako, hindi ka ba napapagod?
Para kang daga, sigaw ng Fist King habang napansin niya na ang mga sarili niyang atake ang nagdulot ng malaking pagkasira sa paligid. Ang mga gusaling nagbabayad sa kanya para sa proteksyon ay ngayon wasak na wasak. Ang mga sigaw ng mga tao sa bayan ay umabot sa kanyang pandinig, lalong nagpapainit ng kanyang galit. Tulungan niyo ako rito, nagagamit sila ng mga nakatagong sandata. Mag-ingat, may mga tao sa loob. Tulungan niyo sila, lalong nagalit ang Fist King habang tinitingnan ang kaguluhang nagawa niya nang hindi sinasadya. Anong kalat na ito? Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kaguluhan, si Function Leader Tan ay mabilis na ini-neutralize ang mga tauhan ng Fist King. Lumapit si Jin Sohan at sinabi, Function Leader Tan, ipadala mo na ang signal para umatras. Magkikita tayo sa peace. Tumango si Function Leader Tan at sumagot, naiintindihan ko. Agad niyang ipinasa ang signal para umatras. Nang makita ang signal, nagsimulang umatras ang mga tauhan ni Jin Sohan. May isang sumigaw, signal na ng pag-atres. Mag-back off, guguho na ito. Ang Fist King, nakatayo sa gitna ng pagkawasak, ay malalim na nag-iisip. Ang mga dating patriarka ay nagbuhos ng dugo, pawis, at luha para itayo ang lugar na ito, galit niyang nasambit. At napahiya ng ganito sa ilalim ng pamumuno ko. Lumapit ang isang tauhan sa likuran niya at nagulat, Patriarka, nandito na ang mga kinatawan ng Merchant Unifying. Patuloy na galit si Fist King habang tumugon, mga ngalakal. Tumango ang tauhan, oo, nagrereklamo sila tungkol sa mga nawala. Nagmumura ang Fist King, sabihin mo sa kanila na kay Jin Sohan at sa unorthodox faction sila magreklamo kung gusto nilang magreklamo. Nagatubiling tumugon ang tauhan, sinasabi nila na maingat si Jin Sohan at ang kanyang mga tauhan na hindi makapinsala, at humingi pa sila ng paumanhin kung may nasira. Pati pera ay ibinigay bilang bayad sa mga nawasak bago sila umalis. Sinasabi nila na ang lahat ng nawala ay dahil sa Bali Clan, at ang mga sinasabi nila ay ikaw ang may kagagawan. Naiinis at nalilito, iniisip ng Fist King, anong klaseng unorthodox na puwersa ang ganoon. Nagsosorry sa mga ngalakal at iniiwasang sirain ang ari-arian. Bamantong hininga siya at sinabing, sige, bayaran sila. Hindi tayo pwedeng magpakapetex habang binabayaran na ng mga unorthodox na gago ang mga ito. Sumagot muli ang tauhan, kinakabahan, pero, Patriarka, ang Hidden Dragon Hall, kung saan natin inilalagay ang mga pondo, ang pinakanasira ng apoy. Anong, sigaw ng Fist King habang nagsusumigaw at dinurog ang kamao. Sige, sabihin sa kanila na babayaran natin sila mamaya. Oo, Patriarka, sagot ng tauhan. Isa pang tauhan ang dumating at yumuko. Patriarka, si Jin Sohan ay nagpadala ng mensahe. Kinuha ng Fist King ang scroll at binasa ito ng malakas, sa Patriarka ng Bali Clan, umatras ako at ang aking mga tauhan dahil napakarami ng inosenteng nasasaktan. Pero dapat mong malaman na ang puwersang nakita mo ngayon ay hindi pa kalahati ng aking buong lakas. Maaari kong tawagin ang lahat ng aking mga tauhan mula sa Chenyang at Changjian para muling lusubin ang Bali Clan, ngunit hindi ko nais na makapinsala pa sa mga sibilyan. Kaya maglaban na lang tayo sa isang bukas na lugar, at isama natin ang lahat ng ating puwersa o kahit one-on-one lang. Hindi ako magrereklamo kung anong klaseng laban ang nais mo. Ang nangyari ngayon ay paghihiganti ko para sa pagpatay mo sa aking mga tauhan. Tapusin na natin ito bukas ng tanghali. Pupunta ako sa iyo, Jin Sohan. Dinurog ng Fist King ang scroll sa kanyang kamay at nagdeklara, sige. Dudurugin ko ang bungo ng batang yan bukas. Sabihin sa Tang Clan tungkol dito, sigurado akong tutulungan nila tayo dahil galit sila sa mga unorthodox na yan. Makakarating sila dito bago magtanghali bukas. Tumango ang tauhan, naiintindihan niyo ba? Tanong ng Patriarka. Ang tauhan ay nagsabi, Patriarka, si Jin Sohan at ang kanyang mga mandirigma ay narito na. Ang Fist King ay nag-isip ng masama, walang moralidad o etika ang mga unorthodox na bastardo. Sa tuktok ng isang bangin, si Jin Sohan ay nakatayo kasama ang kanyang mga mandirigma, habang nakatanaw sila sa mga ilaw ng Bali Clan stronghold sa ibaba. Nakatingin sa kanya sina Tan Chino, Samyang, Jiang Gu, at Nam Chu, iniisip, napakagaling niyang manggulo. Kailangan kong aminin, ang mga taktika niya laban sa Bali Clan ay kahanga-hanga. Hindi siya natalo sa Fist King, hindi lang ito dahil sa swerte na nagawa niyang pag-isahin ang mga unorthodox na puwersa. Lumingon si Jin Sohan sa kanyang mga mandirigma at nagtanong, naipahid niyo na ba ang laso na ibinigay ko sa lahat ng inyong mga sandata? Sagot nila ng sabay-sabay, opo,
Ginoo, na may